Ito po yung vlog ko nung nakaraan, no? Ang sabi ko, lalakas ang battery kapag may kapasitor. So tama naman, no? Kapag malakas na po yung battery mo, kahit wag na lagyan ng kapasitor. Ginagamit lang kapasitor kapag sira po yung battery mo, kapag down na. Lalakas ang ilaw, lalakas ang busina, pero hindi kayang paganahin ng starter. So ganun po yung paglagay ng kapasitor. Ngayon mga repairman, subukan natin, no? Para maging legit. Kasi yung iba hindi na naniniwala, no? So yun po, bali meron tayong pang jumper dito na wire at i-short natin, no, na walang kapasitor. So bago yon, off ko yung ilaw. Yun mga repair, ay dilim. Yan, madilim mga repairman, no, hindi pwede. Yan, so bali short natin. Ayan po yung spark nya, no, kita nyo? Ayan, wala siyang spark. So spark ko ng maayos. Ayan, no, so short natin. Okay, yan po yung spark niya. So ngayon, lagyan natin ng kapasitor. Okay, spark ko muna. Okay, wala po siyang spark, no? So ngayon, ito po yung ating connection, positive. Ang paglagay po ng kapasitor sa battery ay parallel connection. Okay, wag po kayong magkakamali. Parallel connection. Ibig sabihin ng parallel ay positive sa battery, positive ng kapasitor, at negative po ng kapasitor, negative sa battery. So ganyan po yung parallel connection, no? So mga repairman, marami nang gumagamit ng ganito. Mag-search kayo sa YouTube para malaman nyo po kung paano paglagay. Okay? So mga repairman, ganito. Short natin, no? So kanina, malamya yung spark niya. Alos wala, no? So ngayon, ayun. Spark natin. Tignan natin, no? Kung lalakas ba yung spark niya. Kasi kapag lumakas yung spark niya, ibig sabihin lalakas din ng battery, no? Pero hindi mapupundi yung ilaw, tsaka hindi masisira po yung motor, no? Same voltage pa rin yung mga repairman. Yan mga repairman, no? Nakakasunog. Okay, lumakas po yung spark niya compare kanina. Isa pa. Yan mga repairman, lumalagitik na. Okay, so uulitin ko. Same voltage pa rin ang lalabas sa battery. No, same voltage pa rin yan mga repairman, hindi magbabago. Okay? Ang kapasitor ay parang battery lang yan. Okay, so sa mga walang idea, mag-search kayo sa Google kung ano yung trabaho ng kapasitor, no? Kapasitor parang battery yan, power bank. Yan, isa pa. Yan, mga repairman, lakas, no? Yan, no? May tunog. Yan, may tunog, no? So ngayon, nalisin ko yung isang connection ng kapasitor. Tignan natin kung ano mangyayari. Wala. Yan, wala siya mga repairman, no? Wala. So ngayon, isa pa. Lagay ko yung isang connection ng kapasitor. Mga repairman, kapasitor po ito, no? Hindi battery. Pero yung trabaho niya, parang siyang battery. Kasi power bank siya, no? Filtering po siya. Yan. So isa pa. Short natin. Yan, no? May tunog. May tunog po siya. Lumakas yung spark. Ayan, no? So ito po yung ibig natin sabihin. Lobat na yung battery. Ayan, wala na siyang spark. So kahit na anong gawin natin dito, kahit na spark natin, ay wala na talaga. Down na yung battery. Siyempre, walang kumakarga. Ayan, no? Siyempre, walang kumakarga, mga repairman. So ganun po yung trabaho ng kapasitor. So ngayon, para may idea pa kayo, no? So marami nang gumagawa po nito sa YouTube. Ito, hanapin natin, no? Para may idea po kayo bago nyo gawin ito. Baka kala nyo hindi legit, nakakasira ng motor, no? Hindi po, magbasa kayo ng mga comment, no? So hindi mga repairman, na kung ayaw nyo maniwala, okay lang, no? Ito po isang content lamang. Magtanong muna kayo sa legit na mekaniko, sa mga nakakaalam ng kapasitor or sa mga electronics, kung ito ba safe sa motor, no? Hindi po ito sapalitan. Kung ayaw nyo gawin, huwag nyo pong gawin, no? Okay, paano ilagay kapasitor sa motor? Yan mga repairman, no? So, yan, kapasitor pampalakas down sa battery. Totoo kaya? Ayan, nag-demo siya, no, kung paano. Tapos, ito naman, parang naka full wave. Totoo kaya? Ayan, no? Lumakas yung ilaw. Tapos, yun, super capacitor, pang dagdag power, long life ng battery. Yan, no? So marami na pong gumagawa nito. Yan. Low bat battery, 100 pesos lang. Tapos, yan, no? Sabi niya, yan, lalakas daw ang battery mo. Ito yung pagkakasabi niya, no?
Ayan, no? Low bat battery, 100 pesos lang, lalakas ang battery. Ayan, so marami na po, ano? Ayan, ito, yung ginawa nito, ano, inekis yung battery, pero, ayan, daming capacitor nilagay, no? Big bike pa yan, mga ka-repairman. Ayan, so marami po, no? Naka-upload sa YouTube, mga ka-repairman. Ayan, ang dami. So, hindi lang po ako nagtuturo nito, no? Marami. So magbasa po kayo ng comment, magbasa kayo ng feedback kung sa tingin nyo okay, install nyo. Pero sa tingin nyo ay hindi maganda sa motor, huwag nyong gagawin. Okay? So bali panoorin nyo to mga repairman. Ito yung example ng power bank. Yon, so bali meron tayo dito isang battery charger. So ipapakita ko kasi sa inyo kung ano yung gaano kalakas, no? On natin yung battery charger. Yan, naka-on na. So kunin ko yung positive, tapos negative. Ayan, no? So bali kumarga na po yung ating capacitor. Ngayon mga repairman, short natin para ma-reduce yung karga ng capacitor. So tingnan nyo kung ano mangyayari. Ang lakas mga repairman, no? Kasi nga power bank po yung capacitor, no? Para siyang battery. Para lang, parang. Yon, isa pa, short natin. Ang lakas mga repairman, nakakasunog, no? Kaya pansin nyo yung mga welding machine, mga inverter, may mga malaking capacitor, no? Dahil po dyan, ayun, yung value po nito, yung aking sinusubok ay 15,000 microfarad, no? 63 volts. Hindi po ibig sabihin 63 volts. 63 volts ang ilalabas ng motor mo. Hindi po, no? Kung ano yung ilalabas ng battery ng charger ng motor mo, ganun din ang ilalabas, no? Ng paglagay ng capacitor. Same voltage pa rin yan. 15,000 microfarad po yung value. Naka-parallel connection.